Noong taong 2010 sa isang mapayapang komunidad ng bansang Canada, isang pamilya ang nilooban ng mga magnanakaw. Iginapos ang mga biktima at tinangay ang mga salapi sa bahay. Bukod pa dito ay gumamit sila ng armas, dahilan para magresulta sa matinding trahedya na ikinasawi ng isang miyembro ng pamilya. Lahat ay nagulat nang malaman kung sino ang mastermind. Ang mag-asawang Bikha at Hanpan ay nagmula sa Vietnam at nag-migrate sa bansang Canada bilang mga refugee. Napilitan silang tumakas sa pinanggalingang bansa dulot ng hindi magandang pangyayari o sitwasyon noong panahong yun. Ikinasal ang dalawa sa Toronto, Canada at nagkaroon ng 2 anak. Si Jennifer ay ipinanganak noong taong 1986 at si Felix naman noong 1989. Ang mag-asawang Pan ay nagsumikap upang magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Nagtrabaho sila sa isang auto parts manufacturer sa Ontario. Si Han ay nanilbihan bilang tool and die maker habang si Vic naman ay nakatoka sa mga car parts. Nagsumikap sa trabaho ang mag-asawa at nagtipid para makaipon. Kinalaunan ay nakamit rin nila ang inaasam-asam na magaan na pamumuhay. Nakabili sila ng malaking bahay sa lugar kung saan karamihan ng mga tao ay Asyano. Ang mag-asawa ay may tig-isang magagarang sasakyan. Mataas ang kanilang pangarap at expectations sa 2 anak. Si Felix ay kumuha ng kursong mechanical engineering sa isang prestiyosong universidad. Nais ng kanyang ama na magdisenyo siya ng mga sasakyan. Si Jennifer naman ay magaling sa figure skating at piano. Straight A student kung maituturing si Jennifer dahil sa nagtataasan niyang mga marka sa paaralan. Pinakuha nila ng piano lesson si Jennifer nung 4 years old pa lamang ito. Bukod dito ay uma-attend din siya ng figure skating classes at halos araw-araw siyang nagta-training. Pangarap niyang makasali sa Olympics at maging figure skating champion balang araw. Subalit di na ito mangyayari dahil nadisgrasya siya dahilan para mapunitan siya ng litid sa tuhod. Sa paaralan naman ay member siya ng school band kung saan tumutugtog siya ng flute. Pangarap ng kanyang ama na maging isa siyang doktor pero kinalaunan ay napalitan ito ng pagiging pharmacist. Isang gabi ay matinding trahedya ang sinapit ng pamilya Pan. Noong gabi ng November 8, 2010, pinasok ng mga magnanakaw ang tahanan ng mga Pan. Si Jennifer kasama ang kanyang mga magulang ay iginapos ng mga masasamang loob. Dinala ang mga magulang ni Jennifer sa basement. Nagawa naman tumawag ni Jennifer sa 911 upang makahingi ng saklolo. Agad rumisponde ang mga kinauukulan subalit huli na ang lahat. Nakatakas ang mga salarin tangayang nakuhang salapi sa tahanan ng mga Pan. Sinugod sa ospital ang ama ni Jennifer na si Hanpan na kritikal ang kalagayan dahil sa mga tama ng bala. Sa kasamaang palad, ang kanyang ina ay nasawi dahil din sa mga tama ng bala. Ligtas at hindi naman nasaktan si Jennifer. Sa una, inakala ng mga pulis na pagnanakaw ang pangunahing motibo ng mga suspect dahil batid sa lugar na may kaya sa buhay ang pamilya. Subalit sa paggulong ng investigasyon ay may mga detalye na di nagtutugma at naging palaisipan sa mga otoridad. Una ay ang mga mamahaling ari-arian sa bahay ng mga Pan ay hindi tinangay ng mga lalaking nanloob sa bahay. Sumunod ay hindi man lang sinakta ng mga lalaki si Jennifer at pawang mga magulang lang ang pinuntirya ng mga ito. Pangatlo ay paano nakatawag si Jennifer sa 911 habang siya ay nakagapos. Tila magulo at hindi rin consistent ang mga salaysay ni Jennifer. Dahil dito ay muli siyang isinalang sa interview. Pinademonstrate sa kanya ng mga pulis kung paano niya nagawang tawagan ng 911 habang nakagapos. Naipakita naman niya kung paano niya ito nagawa. Subalit hindi pa rin kumbinsido ang mga otoridad kaya minatyaga nila ang mga kilos ng dalaga. Habang nasa lamay ng kanyang ina ay napansin nilang blanko ang ekspresyon ni Jennifer ikumpara sa mga kaanak na mukha talagang nagluluksa. Hindi rin nila ito nakitang umiiyak o lumuluha.
Mas lalo pang tumindi ang hinala ng mga pulis nang magkamalay na ang padre de pamilya na si Hanpan. Sinabi ni Hanpan sa mga pulis na nakita niya ang anak na si Jennifer na nakikipag-usap sa mga magnanakaw na parabang kakilala niya ang mga ito. Tila iba rin ang salaysay ni Hanpan tungkol sa pangyayari ng gabing yon ikumpara sa salaysay ni Jennifer. Nangangahulugang isa sa kanila ay nagsisinungaling. At kung meron mang magsinungaling sa kanila, yun ay walang iba kung hindi si Jennifer Pan. Ang katotohanan ay matagal na siyang nabubuhay sa isang malaking kasinungalingan. Ang mga susunod na detalye ay ang katotohanan sa buhay ni Jennifer kasama ang totoong pangyayari noong gabi ng trahedya. Ang kanilang ama ay tinaguriang Tiger Dad dahil sa pagiging strikto nito sa kanyang mga anak. Ang kanyang may bahay naman ay suportado ang estilo ng kanyang pagdidisiplina. Hatid sundo si Jennifer sa pagpasok sa school at bantay sarado naman ang lahat ng kanyang mga activities at mga marka sa paaralan. Hindi pinahihintulutan si Jennifer na lumahok sa kahit anong kasiyahan tulad ng mga party at prom. Hindi rin siya pinapayagang makipag-date at mag-boyfriend. Para sa kanyang mga magulang ay maaaring makasira ito sa pag-aaral ng anak. Sa edad na 22 ay di pa niya naranasang pumunta sa mga club, makipag-inuman o kaya magbakasyon kasama ang mga kaibigan. Sa mga panahong yun ay puro aral ang kanyang inaatupag. Sa kabila ng pagiging strikto ng mga magulang ay average lamang ang mga grades ni Jennifer sa high school. Mas mababa kung ikukumpara sa mga marka niya nung nasa grade school pa lamang siya. Dahil dito ay madalas niyang doktorin ang kanyang report card. Gumagawa siya ng mga peking version ng report card na nagpapakitang nagtataasa ng kanyang mga marka. Ito ang pinapakita niya sa kanyang mga magulang para matapatan ang expectations nila. Bumagsak si Jennifer sa calculus nung nasa senior high dahilan para makancel ang admission niya sa Ryerson University. Sa takot sa magiging reaksyon ng kanyang mga magulang, isinikreto niya ito pati na sa mga kakilala niya. Nagpanggap siya na nag-aaral sa university. Habang nagkukunwaring nag-aaral, ay nagpapalipas siya ng oras sa mga cafe at nagtatrabaho sa isang restaurant upang kumita ng pera. Nagtuturo rin siya ng piano. Tila nag-enjoy sa pagpapanggap si Jennifer kaya naman pinalalapan niya ang pagsisinungaling. Sinabi niyang nakatanggap siya ng scholarship sa University of Toronto na isang prestiyosong university hindi lamang sa Canada kung hindi maging sa buong mundo. Tinanggap daw niya ang alok ng university sa kanilang pharmacology program. Tinodo pa niya ang effort sa pamamagitan ng pagbili ng mga second-hand na libro at nanonood siya ng mga videos tungkol sa pharmacology para makagawa siya ng mga notes na ipapakita niya sa kanyang mga magulang. Nagpaalam siya sa mga magulang niya na tumira malapit sa campus kasama ang kanyang kaibigan. Pinayagan siya sa kanyang hiling. Pero ang paalam niyang ito ay hindi totoo. Ang katotohanan ay tumutuloy siya sa kanyang boyfriend na si Daniel Chikuang Wong na isang Filipino-Chinese. Nagtatrabaho si Daniel sa isang pizza restaurant. Dati siyang mag-aaral ng Mary Ward kung saan nag-aaral din si Jennifer. Pero pinatalsik ng paaralan si Daniel dahil sa mababang marka kaya napilitan siyang mag-transfer. Aktibo si Daniel sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Matagal nang may relasyon si Daniel at Jennifer, bagay na walang kaalam-alam ang kanyang mga magulang. Bukod sa pagpapanggap na estudyante ng university, sinabi rin ni Jennifer sa mga magulang na nagtatrabaho siya bilang volunteer sa isang ospital. Unti-unti namang naghinala ang kanyang mga magulang nang mapansin nilang wala man ng uniforme, ID o badge ng ospital ang anak. Para makumpirma ay patagong sinundan si Jennifer ng kanyang ina. Noon ay napatunayang hindi naman sa ospital ang punta niya. Nabuko at lubos na nagalit sa kanya ang kanyang ama sa puntong gusto na siyang palayasin ito kung hindi lang siya pinigilan ng kanyang may bahay. Kinausap si Jennifer ng kanyang ina at pinanatili sa kanilang tahanan. Itinuloy ni Jennifer ang naudlot na pag-aaral sa high school at natapos rin niya ito.
Gusto ng mga magulang na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa malaking university sa kondisyong hindi na siya makikipagkita kay Daniel. Pinagbawalan rin siyang pumunta sa kahit saang lugar maliban sa trabaho niya bilang piano instructor. Sa kabila ng lahat ay sikreto pa rin silang nagkikita ng kanyang boyfriend. Kinalaunan ay nagsawa na rin si Daniel sa patuloy nilang relasyon kaya nakipag-break na siya kay Jennifer. Matapos nun ay nagkaroon na si Daniel ng bagong girlfriend. Nang malaman ni Jennifer ang tungkol dito ay sinumpong na naman siya ng pagiging sinungaling. Gumawa siya ng kwento na pinasok ang kanilang bahay ng mga kalalakihan at siya ay pinagsamantalahan. Pinalabas rin niya na mayroong nagpadala sa kanya ng bala. Sinabi niyang kagagawa ng mga ito ng bagong girlfriend ni Daniel. Napagtagumpayan ni Jennifer ang palabas at muli silang nagkabalikan ng kanyang nobyo. Subalit hindi pa ito ang happy ending para sa dalawa. Malaking hadlang ang kanyang mga magulang sa kanilang relasyon kaya naman nag-isip siya ng paraan. Kung iisipin, ang kailangan lang naman gawin ni Jennifer ay lumayas ng bahay, sumama na sa kanyang nobyo at di na umasa sa kanyang mga magulang. Subalit pinili niyang maging sakim at maging masamang tao. Inudyukan ni Jennifer ang kasintahan na magbayad ng hitman para patumbahin ang kanyang ama. Sa ganitong paraan ay hindi na sila magkakahiwalay pa at bukod pa doon ay makukuha na niya ang kanyang mana na nagkakahalaga ng $250,000. Napapayag niya si Daniel sa kanyang plano. Ipinakilala ni Daniel ang isang lalaking nagngangalang Lenford Roy Crawford upang pag-usapan ang malagim na plano. Binigyan ni Lenford si Jennifer ng cellphone at SIM upang gamitin bilang komunikasyon nang sa ganon ay di magamit ni Jennifer ang sariling numero. Bukod dito ay may dalawa pang lalaki na kumausap kay Jennifer na sila ring magiging kasabwat sa kanilang mga plano. Ang mga taong ito ay may mga criminal records na. Nang gabing isasagawa ang plano, sinadya ni Jennifer na hindi ikandado ang mga pinto nang malayang makapasok ang grupo. Bilang hudyat ay tinext ni Jennifer ang mga ito. Sinugod nila ang bahay ng mga Pan, dinala ang kanyang mga magulang sa basement at doon ay ginamit nila ang kanilang baril para tapusin ang mag-asawa. Nagtangay ng mga salapi ang grupo at umalis. Si Jennifer naman na kunwari biktima ay nagawa pang tumawag sa 911 upang humingi ng saklolo. Sa mga panayam ng pulis kay Jennifer ay paiba-iba ang kanyang storya. Hindi consistent ang mga detalye na binibigay niya sa mga investigador. Pero dahil sa mga ebidensyang nakalap tulad ng palitan ng text messages, CCTV footage at salaysay ng kanyang ama ay lumabas ang katotohanan na si Jennifer, Daniel at grupo ni Crawford ang mga salari ng gabing yun. Lahat sila ay nasintensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ang kanyang ama at kapatid naman ay humingi ng court order na nagbabawal kay Jennifer na makipag-ugnayan sa kanila o kahit sinong kamag-anak. Pinagbawal din siyang makipag-ugnayan sa kasintahang si Daniel. Dapat bang isisi ang kinahinatnan ni Jennifer sa pagiging mahigpit ng kanyang mga magulang?